It's either mukha tayong Powerpuff Girls or mukha tayong ABS-CBN logo. Sorry. Actually, mas sakto siya sa ABS-CBN kasi dark red ako eh. Oo. Diba? Alay mo tayo na yung next housemates ni Kuya. Tapos mapapasara din tayo. Anong ano nyo? Anong moniker ninyo? Moniker. Moniker ninyo. Ito na ba yung random Moniker. band? Minikaniko ni Moniker ang Moniker moniker. ang mini ka ng moniker ni Monica. What do you mean by when you say moniker? Parang halimbawa, si Wico, ang brainy, Okay. brainy Ang utak something ng ng mga ganun. Brainy something ng Marikina. Tanda lang lumpo ng Batangas. Bagag. Ikaw ba yon, Serge? Oo, Ang syempre. dakilang. siya yun. Hindi ka lumpo eh. Hindi, dakilang lampa. Hindi, psoriatic. Medyo, Ay, Ano ba? pwede. Sublime psoriatic. Sublime psoriatic. ikaw, Echo. Ano ba? Ang Santa Mesa. Ay, hindi. Santa Mesa. Santa Manila. Mesa. Okay. Ano ba? Ang lamesa ng Santa Mesa. Ang lawes ng Santa Mesa. Hindi lang siya basta sa lamesa. Baluradong butter. Pero okay lang siya. Okay na yun. Yun na yung random pattern natin. Oh, yun na yun. Okay na? Start na? Okay, start na tayo. Sige. Hi guys, what's up? I'm Wico. I'm Serge. And I'm Echo. And welcome to the 8th episode of 3 Something. The three somethings. Wico, Surge, and Echo. Wanna talk? We got you. Everything's better with three. Buy one and the next two is free. The three somethings. Ayan. So again, welcome to the 8th episode of 3 Somethings. So ngayon, para sa kaalaman ng lahat, okay, currently ongoing ang physician licensure examination as we are recording, no? Not current, pero within the same week ng physician licensure examination tayo nagre-record. So para sa mga mentees namin and sa mga students namin, we are praying for you and we're really hoping na makuha ninyo yung license ninyo by the end of this month. Right? So, ayan. Serge? So, onting taste na lang, no? Makakuha nila yung licenses nila. Magiging colleagues na tayo, no? As doctors. Pero ngayon, ano ba yung, since malapit naman, nasira yung stud ko. Sobrang sobrang passionate. Kaya nga eh. Anyway, so ngayon, ano ba yung gusto natin pag-usapan? Dahil malapit na sila maging doktor. Ano ba yung gusto nating i-share sa kanila ngayong podcast natin, Echo? Siguro, ang naiisip lang natin, what happens after passing? So, pero we claim sa mga nagtitake ngayon ng board exam, we claim na papasa kayo sa boards. Pero what if you really pass the boards? Ano ba yung life after passing the board exam, particularly yung physician licensure examination? So parang naisip natin, ano kaya, maraming naisip ko before, nung previous parang may isang path lang, pero later marirealize mo marami palang paths or marami palang mga opportunities na mag-open sa atin after makapasa tayo ng PLE or physician licensure examination. Yeah. Yes, For sure naman 'di ba na after nilang pumasa, ang daming silang makikitang paths, no? Different. Yes. Pero gusto sana ma-share sana natin tonight. Tonight to. Nagre-record tayo ngayong gabi. Ma-share natin tonight ngayong podcast yung
paano ba pumili? No, kasi wala naman magtuturo sa ng proseso kung paano pumili ng path mo. Aminin natin, madami sa mga papasa, yung maging bagong doktor, hindi nila alam yung gagawin after PLE. Yes. Yeah, and so just an overview para doon sa mga gusto pa lang maging med student or yung outside the medical world. We were taught we were taught during med school na ang isang physician, pwede siyang 5-star physician. Ibig sabihin, maraming pathways talaga ang pwede mong i-take after passing the licensure examination. Ano yung 5-star physician? Sige, bigay tayo isa. Okay, Oh, ako sige. muna. Sige. So, Ako muna, number ako muna. one. Hindi, Ako ako muna. muna. Baka mabusan ako. Ako yung number one. Siyempre, clinician. No? So, ito yung mga nagtatrabaho sa mga hospitals, sa mga clinics. Wait lang. Yeah, clinician, di ba? Tama. So, Clinician, yes. included dito yung mga residents natin. So, Yes. pag sinabi resident, ito yung mga nagsispecialize on a particular specialization. Yes. Basically, clinician is yung ano yung iniisip natin kung ano ba yung doctor. Like yung stereotype. Yun yung Yeah, The clinician. typical physician, kumbaga. Ano pa? Oo. Ako. Ako yung educator. Ano? Nakakin yun. Educator or academician. Akin So, yun. explain natin. Ikaw na yung next. Huwag kang mag-alala. Sige na So nga. anyway, sa educator, so ang physician, hindi siya limited sa clinics lang or sa hospital. Pwede din siya magturo sa university or sa isang school of Yes. medicine para makapag-produce pa siya ng physician. Sabi nga nila, mas madami kang buhay na nililigtas pag ikaw ay nagtuturo sa isang Yes. university, diba? So kaya tayong tatlo nasa isang school of medicine para mas madami pa tayong buhay na mailigtas. Hindi lang 3. Something. Something. Mga Madami sige. pa. Okay. Sige. Okay, ikaw, Eko. Eko. And dagdag ko lang din doon, kaya nung first episode namin, di ba, we introduced na, or nasabi namin sa inyo na meron kami mga universities and colleges na tinuturuan din for the sake of learning at the same time makapag-impart ng knowledge sa mga bagay na natutunan namin when we are in med school. Siguro isang aspect pa ng 5-star physician, pwede ka maging researcher. Ayan, naalala ko na may isa pa. Okay. Yes. So, yeah, researcher. So, syempre, medicine is a scientific course, kumbaga. So, you're a scientist basically when you are when you become a doctor, 'di ba? So, part ng pagiging doctor also is you have to be updated with the trends. At the same time, you have to explore more ano ba yung magbe-benefit for the field that you're taking, which is medicine. So part of which is being a researcher. So parang buong buhay ata natin lagi tayong nagbabasa ng mga articles, nagbabasa ng mga journals kasi we also do researches, 'di ba, ng med school tayo, 'di ba? Gumagawa tayo ng researches until such time when you become a clinician or when you become an academician, it also requires some researches for you to increase your capacity to teach, your capacity to treat or to heal yung mga patients natin soon. So, researcher is another part of being a 5-star physician. Yeah, and I think important to emphasize sa researcher is yung generation of knowledge for the improvement Yes. of management and treatment of your patients. Okay, Oo. ako. Kasunod Sige. dito is yung social mobilizer. Dito ba papasok yung yung parang public health aspect Yes. ng isang doctor? So ito yung mga makikita natin sa government and not just government, yung sa mga NGOs dito rin yan, no? So basically, medyo ito yung leadership role ng isang doctor especially sa healthcare and sa government. Dito papasok yung mga Department of Health na leaders natin, yan. So more on policy making and basically trying to improve the healthcare through policy making. Tama, yun. Okay. Sige. So yung last natin is yung manager, no? So syempre bilang
ah ah, mga doktor, no, naniniwala talaga sa atin ng mga members of the community, especially when it comes to health. So, we are expected to lead, lalo na dun sa mga issues pertaining to health, no? Kasi tayo yung mga pinapaniwalaan, tayo yung nag-aral nito, tayo yung eksperto sa mga sa field ng health, no? So, we're expected to be good managers or good leaders as well, no? Sige, so itong 5 na to, yung 5-star physician, hindi lang naman siya individually, parang hindi sila independent 5, no? From They each are other, yeah. intertwined. Yung mga roles niya, intertwined siya sa isa't isa, no? Hindi natin siya pero hindi natin na-expect na pagkapasa nyo ng PLE, 5-star physician na agad kayo, pero medyo mahirap yon. But at the end of the day, we must strive to embody the 5 stars that the 5-star physician concept is trying to teach us. So ayun na nga, pupunta na tayo doon sa gusto nating ikwento sa Pag-usapan, mga Yes. pag-usapan sa ating mga nanonood at mga nakikinig kung paano ba natin, ano ba yung proseso ba natin nung pagpili nung path natin after PLE. Kasi lahat tayo nakafocus tayo sa graduation, boards. Yes. Wala masyado nakakaisip na anong gagawin ko after. 'Di ba? So, Yes. siyempre, pag nag-aral ka sa boards, gusto mo na lang talaga, may papasa muna ako bago ako mag-isip, papasa muna ako bago ako mag-ganyan, no? So, ano ba yung proseso after? Kasi, for example, ako, pagkapasa ko ng boards, biglang blanco yung utak ko, hala, anong next mong gagawin? What will happen in the next few days and next few months? Wow, English Actually, talaga yung tanong. Yeah. Ay, Actually, oo. no, walang formula eh. Walang step 1 or number 1, ito yung gagawin mo after. Step 2, walang ganun. So, yung pag-uusapan natin ngayon is based from our own experiences. Maraming mga what ifs, maraming akala, ito yung path mo, ito pala yung gagawin mo. So, sa ano natin ngayon, parang there are a lot of parang maraming na presensya yung mga maraming daan at ano yung alam ko I remember the poem na Road Not Taken. Kumbaga, we have different roads to pass through. At ano lang naman doon yung uunahin mo munang daan na papasukin, kumbaga. So, yun. Sige. So, may gusto ba magsimula? So, we're at the crossroads right now. How did you decide? Ayan, tahimik Sige, agad tayo. so yun yung parang ano natin ngayon, yung ating three. Something. Parang ano siya, 3 kwento ng buhay after PLE. Oh, Yes. ang lalim. Wow. MMK? Oo, Okay, sige. May gusto ba mauna? Si Serge daw. Hindi ako. O si Rico. Hindi ako. Mukhang si Sige, Rico ako na yung lang. ano. Ako na lang. Sige. Kasi ako yung medyo parang nag-start with the traditional route eh. So, ako, sa kaalaman, I don't know, kung hindi nyo alam, ay after the physician licensure examination, hindi pa ako pumapasa ng physician licensure examination. Ako ay nag-undergo na ng pre-residency. This is a portion or a specific period of time wherein you have to undergo mga duties, etc. Just like a resident na nagsispecialize. Okay, so how did I decide? Actually, the decision comes before even before graduating medicine. In my case, kasi parang first year medical student pa lang ako, I have already decided na I wanted to take neurosurgery ng time na yun. Kasi, I don't know, parang wow, Grey's Anatomy ang si McDreamy, etc. etc. Pero syempre hindi yun yung reason ko. Si McDreamy. Pero actually it came from my personal reason was it came from my personal fascination sa neurosciences after dissecting the cat, o di ba? Ano pa lang ako, hindi pa ako med proper, parang sabi ko ay ang interesting ng brain and ng spinal cord. So, ito yung gusto kong pathway. And then, along the way, while doing medicine, syempre, na-enhance lalo yung pagkamahal ko sa neurosurgery and sa neurosciences in general. Kaya, after ng medicine, I was almost siguro 80% sure na
mag-residency ako. Siguro ang pipigil lang sa'yo from trying to get into your residency program is number one, yung unknown, uncertain stress, uncertain toxicity that comes with undergoing residency. And siguro kung yung pangalawa is kung enough ba yung credentials mo to actually be accepted into the program. Pero by that time, ako, set na ako bago pa mag-physician licensure exam na ako ay mag-residency. So, lucky for me, medyo alam ko na yung gusto kong specialization. But for many of you, baka mamaya iniisip niyo, paano bang bagay sa akin? So, siguro just a guide para doon sa mga nagde-decide kung anong residency take nila. If you are to take residency, number one, decide kayo, are you a medical person? Are you a surgical person? Kasi kung surgical person ka, you like doing things with your hands. Kung medical ka, you like yung, paano ba to? You like Talking. investigating, you like parang detective ka, tapos Correlating stuff. manage ka. Yes, exactly. So, yun. Pangalawa, kung anong goal mo? Gusto mo ba magkaroon ng work-life balance or gusto mo like literal na residente, nakatira ka sa hospital? So, iba-iba yung demand per residency. So, yun lang yung some sort of guidance in terms of choosing your specialization. But I think it can be another topic in the future. Okay? So, in general lang yun, residency, kasi yun yung passion mo, yun yung dun mo nakikita yung sarili mo. Okay? So, yun. Kayo? So basically, ang naging process mo, Wico, is since way before doing the boards or way before passing the boards, you are decided to do a take traditional path, no? residency. So, Yes. yeah, may mga ganun kasing tao talaga na alam na nila yung Alam na nila. alam nila yung gusto nyo gawin, like moving forward 5 years ahead. So, it's fine. So, yung proseso ni Wico, basically, sinundan niya lang yung kanyang life plan Passion. that was Passion nilayout niya during med school. So, Yes. kung kayo, ngayon, meron kayong ganon na nilayout niyo yung plan, I think which is a good idea pag nagle-layout na kayo ng plan, moving ahead, Exactly. beyond the boards, no, para mas madaling gawin. Okay. Sige. O, ikaw naman. Dali sa akin no? Sige, kayo. Madali sa'yo. O, ikaw naman. At- Ikaw. Ako naman, akala ko din, after taking the boards, parang nakaset na yung utak ko na magpipress na ako after. Pero, ewan ko, parang there come a time na after the board, sabi ko, pagod na. Nakakapagod pala yung exam. So, tapos after weeks, no, tapos mag-aaral ka ulit for pre-res kasi kailangan mo rin namang may alam ka naman din. Di naman laging, sige, bahala na si Batman para doon. So, parang until sabi ko, di mo na ako magpipili. So, doon ako pumasok na, parang doon na yung isang path na naisip ko is both being a moonlighter and an academician. So, ibig sabihin ng moonlighting, your moonlighter sa medical jargon natin, ibig sabihin is yung tawag doon, mga different jobs na clinical duties din na being na pwedeng gawin ng isang general physician. So, yun. So, nung after getting my license, so nag-start ako bilang isang company doctor. Naging company doctor ako sa isang BPO company. And then, nagkaroon na ako ng iba't ibang clinic duties na after. And then, yun na, I started already sa pagiging academician. So, I was accepted sa university, sa College of Medicine to teach kung saan kami pare-parehas ngayon na nagtuturo din. So, I accepted doon and then yun, naging buhay ko na later on yung pagiging professor, naging academician na in some universities and colleges. So, akala ko doon, ganyan din yung path katulad ni Wico, pero may mga decisions ka talaga na unahin mo muna yung sarili mo
Kasi gusto ko mag-travel kasi I haven't experienced traveling abroad, no? Traveling, ang naalala ko, first aeroplano experience ko lang was in med school. So, after na nun, the next aeroplano experience ko is after taking the boards na. So, ayun, humbling experience siya sa akin. So, sabi ko sa sarili ko, I have to take my time for myself first. Pero kailangan ko magtrabaho. So, doon na pumasok yung mga term nilang racket ng mga doktor. So, yun yung moonlighting. And ngayon, as an academician. So, yun yung decision ko. Personal and more of emotional, personal, spiritual. So, bakit academician? Like, was it your passion sa magturo? Yes. Actually, nung bata ako, pag nag-aaral din ako katulad mo, parang kunwari may estudyante ako, tapos nung bata ako, tapos kunwari nagsusulat ako sa Pisara or sa blackboard. Pero ang Pisara. blackboard, Pisara. Pisara. Pero Pisara. mababaw na Tagalog lang naman yun. Pero, Oo. Pero Sarah, alam mo yung ang munting prinsesa. sa Tower I mean, of Sarah. oo. Pisa. Tower of Pisa. Leaning Word Tower of of the Pisara. day. Pisara. Oh. O sige, tapusin mo na yung sinasabi mo. Pero Wait yun lang, nga, wait lang. pero Wait lang. Teka. Pwede mo naman kasi sabihin blackboard. Oh, Pisa. kasi nga una kong naisip Pisara. Sorry na. okay lang yan. Meron tayong Sige, echo word for the day. Ayun. Ecolalia. Ecolalia for Grabe the ka day. naman sa Ecolalia. anyway, ang sige. blackboard Sorry. ko na lang, ang blackboard ko ay yung cabinet namin sa bahay. So, kunwari nagsusulat ako, kunwari tinuturuan ko, kunwari may mga imaginary students ako. So parang doon ko nakuha yung passion ko akala ko nga dati magiging high school teacher ako, elementary or grade school teacher ako. Pero yun, Okay. nagkaroon ako ng passion sa pagtuturo since nung bata ako. Alright. So, Oh, for So Echo, yung process parang... naman ni... Ano? So, para si Echo, Tuloy, no? siya Oo. naman, parang nagka-detour siya along the way, no? And then, Yeah. ang naging thought process niya was, number one, syempre, kailangan niya ng pera. So, kailangan niya kunin yung mga available na opportunities na for the doctors. Kaya siya nagkakaroon ng clinical, company doctors, etc. And at the same time, kinuha niya yung saan siya magaling or saan siya yung passionate about. Kaya nag-academician din siya. Yeah. Tapos eventually, dun sa mga sinasabi niyang racket, nakuha talaga niya nalaman niya talaga na passionate talaga siya for it, like yung teaching, no? Sa dinami-dami ng Yes. racket niya, nag-stand out talaga yung academician. So, yeah, Oo. that's a good process, no? Yung para, try muna natin yung pwedeng i-try, driven by needs, no? Kasi nga, kailangan natin financials, no? So, and at hintayin mo lang kung saan ka talaga mag-click. Yeah. Exactly. Ikaw, Serge. Ako naman, after ko kasi mag-take ng boards, parang hindi ako satisfied sa kanya. So, I thought of the worst, no? Ako naman, medyo lang naman, may pagka-planner ako ng onte, no? So, pagkatapos ko mag-take ng boards, as in the day after, naghanap ako ng work, no? So, Wow. nag-message ako since mahilig ako sa public health and stuff. Nag-usap ako ng friend na para siyang leader siya ng NGO. So sabi ko sa kanya, bro, babagsak ata ako. May work ka pa dyan para sa isang hindi pumasa ng boards. Okay, So, planner sabi pala niya, sa negative way. Parang may plan D ka. Plan A May ka. plan, Plan B. plan. Oo. Oo. Backup plan. Yeah, backup plan. So parang sabi niya, grabe ka naman, pero sige, meron. So applyan mo to. Wow. Well, at least nireportahan niya ako dun sa backup plan ko. Grabe So, yung tiwala niya sa'yo, apply. Oo. Sa mga predictions ko, may tiwala siya. So anyway, binigyan niya ako, nag-apply ako, went through the process, interview and everything. And then nakuha ako. On the day na nakuha ako, pumasa ako ng boards. So, Yun lang. Wow. So sabi ko, shocks. Nandito na tayo, pumirma tayo ng kontrata, tuloy na natin, no? So ayun, since mahilig ako sa public health, na-enjoy ko naman yung work ko kahit hindi siya for a physician, no?
Basically it's sa public health kasi basically it's you're implementing a project for the community. So nag-start ako from being on the ground, and then eventually na-promote ako to a project manager or assistant project manager of that project. It's related siya sa TB. So nagagamit ko pa rin talaga yung pagiging doktor ko. So ayun, bukod dun sa NGO na yun, nag-training tayo for occupational physician, no? So kumuha tayo ng basic course in occupational health and safety, no? Para makapag-duty din tayo sa mga mga clinics, sa mga companies, no? Yung OH kasi medyo related din siya sa public health, no? You're trying to prevent diseases, you're trying to implement policies in companies. So na-enjoy ko din siya. So yung process ko of finding my path was just making plan A, plan B, plan C, and then if you get to this point, okay, next point, okay, sige, next point. Yan. So eventually using that parang yung connect the dots method, nakaabot din naman tayo sa academy, which we also enjoy, no? So ngayon, at this point, no, medyo 3 years na since 3 years na ba? Hindi, magpo 4 years na since our PLE, no. So ako, wala pa rin talaga akong definite master plan for myself, no. And I think that's okay. No? Yeah. I think that will, siguro pwede nating sabihin, I'm still in that process. Kung ano talaga yung niche mo or ano talaga yung gusto mo. There are several things in my mind na pwede kong gawin kasi nga, di ba, multiple planner tayo. Pero Yes. titignan pa natin kung paano natin ma-reach yung next point in life. So yun yung para naging process ko. So, kumbaga, So, parang step by step. Ano yun? Step by the Oo. step. By baby para, steps. para sumakses ka. Oo, baby parang steps. Little baby steps. Oo. So, Kasi baka sabihin ng mga makikinig na parang ano ba yan? 10 years na akong 10 years na akong nagwo-work. Wala pa rin akong plano. Yeah. Which is okay. Kasi baka naghahanap ka talaga kung ano ba talaga yung gusto mo. Wala namang nagmamadali sa'yo na makagawa ka ng definite plan for you. Huh? Mhm. Okay. And I think it's also applicable for those na hindi pa nagde-decide pa lang mag-med school, no? If you're not yet decided kung magme-med school ka, you can take a job muna, a gap year to discover if ito ba talaga yung gusto mo or talaga. baka mamaya Yeah. iba pala talaga, no? Tama 'yun. parang naalala ko lang yung sa previous podcast natin, hindi, parang hindi mo kailangan maghabol ng time eh. Madalas kasi tayo because of some friends natin na naungusan, kumbaga. Sorry, natawa ako. Kasi Bakit? nung nagsabi ka ng some, naisip ko, things Some or things. something. Anyway, sige, go. Ayun nga, some friends natin, 'di ba, yung mga kakilala natin halimbawa na nag tayo. Okay, some things. Okay. Sorry. Di ko Sige, kaya. go. Anyway, yung mga kakilala na lang natin na eto na yung nagginawa na nila. Tapos tayo parang feeling natin we're stuck. So, hindi naman kailangan kang magmadali agad or you need to find your own identity, your own course of life, kumbaga. So, kay Sir Jalimba, ang isang natutunan kong sa kanya is, although you plan, di ba, nagpa-plan ka, pero there are mga bagay. There are some things na, ayoko na talaga pag nagsabi ng something like, there are things na pwedeng mag-detour or may mga things na meron pala mas bigger, may mas malaki pang plano para sa you just have to ride the tide, kumbaga, na Wow. you just Wow. just have to let it go. Let go yung may mga let it go. Go with the flow or something Go like with the Hindi siya that. flow. natatapos. Oo nga, go with the flow. Puro tawa kasi to. Joke lang. Oo. Ayan nga, para let go lang yung mga bagay-bagay. You just have to trust the process, di ba? Yun. So,
Kasi ito parang minsan tayo after PLE, what's next, para lagi tayong nape-pressure. So isang bagay na sa amin sigurong tatlo na you just ano lang, hindi ka dapat ma-pressure based on what other people na nakikita mo sa kanila. Focus on yourself and sa mga kaibigan mo na pare-pares din kayo ng mga pinagdadaanan. So yun. Dami mo ng quotable quotes. Ako naman. Sige. Joke lang. Sulat mo I sa think- pisara lahat. Oo. Dami mong sinasabi. Joke lang. Ako naman, parang, the thing is, you have to try. Okay? You have to take the step. Okay? Hindi pwedeng plan lang ng plan, tapos hindi mo naman ipo-push through, or like, hindi mo naman, itatry man lang, or itetest yung waters. Ayan, para may konting quotable quotes tayo. So, yun. Ride the tide, test the waters. Yeah, so kung saan ka man dalhin nun, you just have to take the first step and then your feet will lead you to where you are supposed to be. Yun lang. Oo. Tama naman. Tama. Oo. Tsaka, after the boards, no, after PLE, kahit anong boards, no, napakadaming path na pwede mong tahakin. So, madami mga pwedeng gawin. Madami kang choices, no? Siguro tayo yung umattend ng moonlighting seminar ng Top Notch. Ang top na. Doon. Meron yun. Disclaimer Doon, po. sasabihin nila doon yung mga different career paths, no? Recurring theme natin sa mga conversations natin off and on the podcast, no, is yung hindi karera ang buhay, no? Palagi sinasabi yun. Oo. Hindi basta Ang buhay ay hindi karera. hindi karera. Binaliktad mo lang eh. Hindi karera ang Kasi buhay. yung kanta ng Yung Bini. kanta ng kasi, Bini. Oo. Okay. Yung lyrics doon. So which is marirealize din naman nila later on. Siguro may mga papasa ngayon na dapat pumasa last time pero ngayon papasa, 'di ba? 'Di ba at the end of the day, pare-pareho kayo ng feeling, no? Nakalagpas kayo sa finish line, no? Yes. So yun, basta sinabi nga kanina ni Echo, trust the process and think about it deeply para alam natin yung mga next steps na gagawin natin. And you have to remember, buhay mo yan. So, don't leave it for another person. So, decide for yourself. Decide kung saan ka nag-enjoy. Decide kung ano yung bagay na kaya mong you see yourself doing for the rest of your life. So, Yes. kasi kung hindi, if you're living for another person, if you're living dahil decision siya na magulang mo for you, you will regret it definitely. Unless yun talaga yung gusto. And really grab every opportunities that you have. And I'm for sure na maraming opportunities parang tayong tatlo parang bilang mga licensed physicians, ang daming nating nakita mga opportunities na pwede nating gawin at ma-inspire yung mga soon to be doctors. So, katulad nito, 'di ba? O 'di ba? Gumawa kami podcast, 'di ba? So, Ito na yung 6-star. ito na Oo, yung six 6 star. star Oo, as so, podcaster. Social. SOCMED Mobilizer. Yan. Oo. Med. Tama. Oo. Ayan. So, yun. So, sana may natutunan. Nakuha kayo. sila. Nakuha sila. Oo nga. Ngayon na, I think, madaming nangangailangan ng conversation Yeah. to, no? Hindi man lang, kahit hindi lang yung mga nagtitake ngayon, kahit yung mga Feature. at a crossroads pa din. No? So, ayan. So, siguro may konting announcements lang regarding the podcast since pinag-uusapan na natin siya. This will be the last regular episode of this season. Aww. Hindi ng Season podcast, Season. ng season 1. No? So, we will be back with a stronger, Fiercer. better season 2. No? So, napansin naman natin na this season, ang dami nating trinay. Una, wala pa tayong muka, no? Boses lang tayo. Tapos bigla tayo nagkaroon ng video, no? So parang we definitely will just keep on we will just keep on improving, no? Para mas madami pa tayong ma-reach sa podcast na to. Pero Yes. kung mamimiss, hindi nyo naman kami mamimiss kasi mag-release kami ng mga special episodes Yeah. in between the seasons, no?
So, ayun. Okay. Yun lang So, naman. just ano sa mga subscribers at saka listeners natin. If you, of course, we want to improve our podcast. So we really encourage you guys to comment, to share your suggestions sa amin on how to improve them. And at the same time, gusto rin namin marinig kung ano yung mga topics na gusto ninyong pinag-uusapan namin. So with that, please don't forget to, of course, like and subscribe, and of course, message us through our social media accounts, sa email namin, sa Instagram, YouTube, Spotify, yon. We are looking at those comments. Yung email natin na dito. Yan. Sa baba. Hindi, sa akin lang. Sa thumbnail ko lang. Sa thumbnail ko lang. Kanya Sa lang. thumbnail nyo. Pag ganun. Sa kanya. Kaya Basta- nga bumaba eh. Alam niyo na yun. Oh. So, yun. Ano? Ayan. So, And ayun anyway- guys. So, may sasabihin ka pa? Before, para lang sa mga nagde-decide, we encourage you to, if you want an informed decision, attend kayo dun sa moonlighting seminar ng Top Notch Medical Board Prep na i-announce nila sa page nila. So you can also follow them. Wala kaming bayad Yes. dito, okay? Wala po. Sinusupport lang namin kasi super extensive nung program na yon. So pakinggan nyo sila. Ayun. So, Sa- yun, guys. Sa mga future doctors natin, see you on the other side of the spectrum. We are rooting for you guys. Spectrum talaga. Other side of Yes. the finish line. Oh, sorry. Gusto ko spectrum eh. Other side of the finish line. Gusto ko spectrum. De joke lang. Sige, other side of the finish line. So, we will welcome you with open arms. O, diba? Wow. Pero, una sa lahat, congratulations in advance sa inyong lahat. Okay, ayan. So, sige. So, ayun guys. Abangan nyo na lang yung mga special episodes namin in between the seasons and the announcement kung kailan yung next season namin, next regular season namin na hopefully better talaga. Ay, wala. Magiging better talaga yun. Yes. Wala tayong choice. Sige. Okay, Okay, sige. sige. So, Sige na. I guess that was a very fruitful season. So, thank you very much sa aming mga followers and subscribers Thank and you. listeners. This has been the 8th episode of the 3 Something. Thank you. Sige na po, Bye-bye. See you guys. Three. Some things